Magandang hapon sa iyo, ADG John. Magandang hapon sa iyo, partner Ninya, at sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, uunahin ka namin Bakit? sa iyong mga balita. Ang update mula sa NSC. Yes. Oo, ito kasi naglabas po ng documentary, no? Ang isang international media network tungkol sa isang umano'y Chinese spy at nabanggit ang isang Guo Huaping na di umano'y si dating Mayor Alice Guo. Ano ang masasabi mo dito? Well, ito po ay pinag-aaralan ngayon ng National Security Council because of its security implications, no? Pero hindi po kasi natin pwedeng sabihin immediately na tama ito or tama itong impormasyon na ito because it is just one report. So, kami po sa National Security Council, according to our National Security Advisor Eduardo Año, kailangan po namin itong suriin, i-validate itong mga impormasyong inilabas ni Xie Xinjiang. Because partner, itong si Xie Xinjiang is a wanted criminal by the People's Republic of China. Sa ngayon, siya ay nakakulong sa Bangkok upon the request of the Chinese government. So, he is fighting extradition charges going to China because right now, siya ay hindi na Chinese national. He is already a Cambodian national. So, meron ding legal na posisyon itong si Xie Xinjiang. Ngayon, itinuro niya ngayon si Gu Huaping as an alleged spy of the Ministry of State Security of the People's Republic of China. So, ang gagawin po ng NSC is aralin itong isyong ito. We will have to we will have to consult with our partner intelligence agencies abroad para mapagtagpi-tagpi natin, para malaman natin ang tunay na dahilan at tunay na personality ni Alice Guo, if he is really an agent of the MSS of the PRC. Okay, so kahit nasabihin pa natin may ganitong documentary at credible yung news organization na naglabas nito, hindi porket may ganitong lumabas na news report or istorya or documentary ay we would take it as fact. That's right, partner. Kasi this can also be part of a disinformation campaign on the part of Xie Xinjiang himself, no? Kasi nga he is fighting extradition charges. So since he is fighting extradition charges, importante rin sa kanyang ma-internationalize yung isyong ito to draw attention to himself, no? By saying I'm an MSS spy at may mga kilala akong MSS spy para magkaroon ng simpatya sa kanya yung mundo para hindi na siya ma-extradite. Kasi sinasabi niya, pag tumuntong na daw siya sa kalupaan ng PRC, mamamatay daw siya. Yes. No? So there's also this angle na kailangan tingnan natin. He is a self-confessed spy of the MSS. He is a national of Cambodia. He's Cambodian, no? He is a head of an international crime syndicate, no? And he's a wanted person. So, we have to be very, very careful in determining kung yung mga sinasabi niya ay totoo ba o nandadawit lang siya ng iba to draw attention to his situation. Kasi nakakulong nga siya ngayon and he's fighting for his freedom. Very interesting rin kasi na lumabas bigla ang pangalan ni Alice Guo or Guo Huaping. Bigla na lang lumabas. Bigla na lang dito sa istoryang ito na may kinalaman rin sa mga Pogo, di ba? Diyan naman sa Myanmar. Anyway, kailangan mapanood ng mga tao tong documentary na ito para lalo nilang maintindihan ano, yung kung bakit natin ito pinag-uusapan. Well, in the meantime, dito po sa Quadcom hearing nung Biyernes ay dininay ni Alice Guo na siya ang binanggit sa docu. Gigil na gigil nga siya, ADG, sa pag-deny nito. Kaya, well, kung sakaling totoo nga na siya yun, ano po ang magiging implikasyon nito? Kung lalabas sa investigasyon natin that talagang siya ay isang spy of the Ministry of State Security of the PRC, which is like the CIA, which is like the CIA or the MI6 of the People's Republic of China, ay malaking implication ito, no? Because ibig sabihin ay may ganitong mga nangyayaring operasyon ang PRC dito sa ating bansa na meron mga ginagamit silang mga tao para mahalal sa mga posisyon. Medyo mabigat-bigat yung implikasyon nito kung mapapatunayan siya nga talaga ay PRC agent. So, nandyan na no, ang documentary yan.
But as you said yourself, kailangan nating suriin ng mabuti, i-verify yung information because for all we know, this is possibly a disinformation campaign. Baka gawa-gawa lang ito ni Xinjiang para makakuha ng simpatya sa publiko at nagdadawit pa siya ng iba. Kasi si Gu Huaping kasi, hindi lang siya sikat sa Pilipinas. Yes. Sikat na rin siya sa buong mundo. No? There are reports in various publications worldwide Yes. about her. So it also is logical for Xinjiang to connect himself to Gu Pwede, Huaping para mas madaming bansa ang ma-involve dito sa kanyang ginagawa. But also interesting dun sa report, pinakita na kung saan pinanganak si Alice Guo or something, yung bahay niya, na parang opisina na ngayon ng communist something. Yes. At may mga in-interview mga tao doon na sinabi na ito, ang nanay niya, at dito nga siya lumaki. Up to a certain year, 2002 I think, if I'm not mistaken. So parang ito nga mga kunyari investigasyon na ito, hindi na to yung Chinese spicy yung nasa Myanmar, Yes. or yung nasa Cambodia. I'm sorry, the Bangkok. Cambodian citizen now in Bangkok, Bangkok, who in is jail in Chinese. Bangkok. Okay. Yes, yes. So it's a bit confusing, but anyway, may lumabas rin sa report na yung Gua Huaping, yung birth certificate ni Alice Guo, na kung sino yung nanay niya doon, may mga nakakakilala. Yes, yes. Di Yun. umano. Di umano. Yes. Oo. Well, partner, ito kasing the entire thing is parang fresh from the pages of a spy novel eh. Yes. Yes, kasi Napakagandang istorya. kasi kung titingnan mo, parang plot ito ng Mission Impossible movies. Oo. Kung napanood mo yung Mission Impossible, 'di ba? Ang isa sa mga plot doon ay merong listahan ng mga agents, yung knock list na nawawala at kailangan ma-retrieve ni Tom Cruise ng kanyang, 'di ba? So parang ganito rin 'to eh because Xinjiang claims Siya si Tom Cruise? na meron Hindi. siyang Malayo. meron siyang dossier. Yes, may listahan, Listahan siya ng mga Oo. MSS agents ng China sa Asia kasama nga di umano si Go Huaping. So this is really straight from the pages of a movie or a Yes. plot in a spy novel. So teleserye talaga itong balitang ito. But now, it's becoming national and international Yes. use. No? Yes. So, ang position po namin sa National Security Council, all of this information needs to be validated. Yes. We'll be work with our foreign counterparts para malaman natin yung talagang tunay na, makilala natin yung tunay na personalidad ni Mayor Alice Guo. Ang masasabi ko lang siguro is the plot thickens. Yes, mamaya magiging pelikula na po ito. Nako, hindi malayong mangyari. Sino kaya ang pwedeng maging Gua Huaping? artista? Sino si Alice Guo? Sinong gaganap kay Mayor Alice Guo pag baka Pwede gusto siguro mo, si baka pwede ka. Catherine Bernardo, pwede. Or si 'di ba, Kim Chu, 'di ba? Anyway, kidding aside, may measures ba ang pamahalaan kaugnay sa mga foreign spy na ito? Yes, meron po tayo. We have ang tawag po dyan is counterintelligence. No? We have units within the intelligence community ng ating bansa na nagbabantay sa kanila. So, meron naman tayong mga epektibong mga counterintelligence measures and maganda itong mga lumalabas na mga balitang ito kasi mas dumadami yung trabaho ng ating intelligence community. Alright, maraming salamat sa mga update mo, ADG John. Maraming salamat, partner.